6 na araw bago magpasko, mga iga, natanggap niyo ba ang inyong 13th month pay? Kung hindi pa, alam niyo bang may karapatan kayong magsumbong? Ang mga dapat malaman ng mga empleyado tungkol sa kanilang holiday pay, alamin sa report ng saksing si Cara David. Sa dami ng mga kailangan pambilhing regalo, gayon din ang mga kailangang ihanda para sa Noche Buena, marami ang panay na ang pangungumusta kung natanggap na ba nila ang inaasahang 13th month pay. Na-receive niyo na ba yung Christmas bonus? That would be on Friday. Mas okay sa inyo na delay ng kaunti? Ayoko naman hanggang 21 lang because that's the last day of our class. Obligado raw ang lahat ng private companies na magbigay ng 13th month pay sa mga empleyado ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Pero ang pinaka-deadline, isang araw naman bago magpasko. Kung hindi, maaari raw magsumbong ang empleyado sa field office ng DOLE sa kanilang lugar. Wala mang criminal sanction sa kumpanya, pwede naman i-access ng DOLE ang mga bank account at ari-arian ng employer para dito kunin ang pambayad sa 13th month pay ng mga empleyado. Kung sila po ay hindi makakapagbayad sa tamang panahon, maaari po naming i-garnish ang kanilang mga bank accounts. Ang kunin, pwede po namin kunin yung portion, yung account po nila para po ibayad po sa mga manggagawa. Bukod sa 13th month pay, karapatan din ng mga empleyado ang mabayaran sila kahit walang pasok sa araw ng Pasko, araw ni Rizal at sa New Year's Day. Kung may trabaho naman, dapat doble ang sweldo. Kung siya po ay sumisweldo ng 500 at pinagtrabaho po siya sa araw po ng 25 ng Disyembre, siya po ay bibigyan po dapat bigyan ng salary na umaabot po ng 1,000 pesos. Special non-working holiday naman sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Ibig sabihin, no work, no pay. Pero ang mga papasok sa trabaho makakatanggap ng karagdagang 30% ng kanyang sweldo. Ang mga kumpanyang di tutupad sa mga panuntunan maaaring ireklamo sa anumang DOLE field office na nakakasakop sa kanilang lugar. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.